Ngayong araw ngay late na ako nakauwi ng bahay galing sa trabaho at sobrang dami kong pagod. Gusto ko na sanang matulog at wala na akong balak magluto. Kaya lang ay naisip ko ilang araw na akong kumakain ng noodles. Buti na nga lang ay noong nakarang araw bumili ako ng mga gulay kaya yun na lang yung lulutuin ko ngayon. Pero bago ang lahat, hello mga badi. Ako nga po pala si Hisam, ang hubaderong OFW. Hoy! Baka Hisam yan, hindi joke lang. Nagtatrabaho po ako bilang isang merchandiser dito sa Saudi Arabia for almost 9 years. At para sa gabi na ito, magluluto ako ng dinner. Pasensya na kayo kung nakahubad na naman ako. Sobrang init kasi. But anyway, ang lulutuin ko ngayon ay pinaghalo-halong gulay. Hindi ko rin matatawag na pakbet ito kasi kulang ako ng sangkap. Basta, tingnan na lang kung ano mangyayari pagkatapos na ito. Lalagyan ko sana ito ng carrots, kaso mauubos ko na yung carrots eh. Sobrang sarap kasi papakain ng carrots, lalo na pagkahilaw. Hindi ko rin mawari kung bakit gustong-gusto kong pumapapak ng hilaw na carrots. Siguro dati akong rabbit. Huy, baka Hisam yan. But seriously mga badi, pagka nagluluto ako ng mga gulay tapos hinahaluan ko ito ng carrots, mga kalahati sa hinihiwa kong carrots, nauubos ko ng papakain. But this time, hindi lang kalahati yung naubos ko sa carrots. Talagang inubos ko siyang lahat. Ang sarap kasi, hindi ko mapigilan. Huy, pakisam yan. But actually, ang pinakamahirap lang talaga sa pagluluto ng gulay, though healthy talaga siya, kaso nga lang dami mong gagahitin. Kaya kung tamad ka talaga, hindi ka makakain ng masarap. Alam nyo kasi mga badi, lahat ng masarap ay pinagtatrabahuan at pinaghihirapan. Kaya simula ngayon, paghirapan mo na ako, huy, baka Hisam yan. Medyo bad trip lang kasi akala ko meron pa akong bagoong na alamang dito sa bahay, kaso naubos na pala. Pero sige lang, we're gonna solve that problem later. Syempre, pagkatapos kong gahitin yung mga sahog, nag-init na ako. Oh, alam mo na kung anong gagawin pag nag-init na ako. Huy, baka Hisam yan. Syempre, wag na natin patagalin. Ilagay na natin yung mga sahog at saka yung mga gulay. Pinaghalo-halo ka lang yan mga bade. At dahil nga naubos na yung alamang ko at meron pa natitirang konti dito sa bote, nilagyan ko na lang to ng tubig mga bade. Nilagyan ko lang ng konting tubig yung bote tapos inalog-alog ko. Ayan, masarap na. Huy, baka Hisam yan. Hindi kailangan lang talaga to mga bade na medyo mag-amoy alamang lang. At pagkatapos ng ilang minuto, pwede na akong tikman. Huy, hindi yung gulay. As usual, may nabili kasi akong mangga dun sa tindahan pero hindi siya masyadong matamis. Pero okay na to, bites na to. Ang kailangan lang naman meron akong malasahang medyo matamis sa aking pagkain. And syempre, plating na tayo kasi malapit na tayo sa exciting na part. And as usual, lagi ko naman sinasabi na ito talaga yung pinaka-favorite ko sa lahat ng part ng vlog ko. Sobrang hilig kong magluto at the same time, mahilig din akong kumain. And sinasabi ko sa inyo mga buddy, pagka ganitong luto ng gulay yung luto ninyo, nako, sobrang sarap nito talaga mga buddy. Yung mapapaliyad ka sa sobrang sarap. Isa pang fact about me mga buddy, alam niyo bang masarap akong magluto pero alam niyo bang mas masarap akong kumain? Huy, baka Hisam yan. May isang beses nga meron akong kinain pero sa halip na ako yung masarapan, bakit siya yung nasarapan? Huy, baka Hisam yan. At dahil natapos ko na ang lahat-lahat, syempre hindi naman ako basta-basta matutulog na amoy pakbet. Syempre kailangan ko din maligo mga buddy bago matulog para naman masarap yung aking tulog. Isa din to sa nakasanayan ko nung nandito na ako sa abroad mga buddy. Kasi dati-rati nung nasa Pilipinas naman ako, tamad ako maligo. Lalo na pagka nasa probinsya ako, ang lamig kaya doon, ang hirap maligo. Pero dito ka sa Saudi Arabia mga buddy, umaabot ng 49 degrees Celsius yung temperatura dito. Sino ba yung hindi sisipagin maligo niyan? Yung feeling na every time na matatambay ka dito sa labas, feeling mo ang lagkit-lagkit mo na kahit ilang minuto ka palang tumambay sa labas. Grabe nga yung init ngayon dito sa Saudi Arabia mga buddy, to the point na yung AC namin hindi masyadong nakakalamig. Ewan ko ba, ilang beses naman namin to pinaayos sa maintenance, pinapalinis namin sa maintenance namin, pero wala, hindi pa rin nakakalamig. Syempre, bago naman ako matulog, may sunod-sunod din man akong skincare routine. Kailangan ko din naman to mga buddy para maalagaan ko naman yung aking skin. Kahit hindi naman ako kakinisan, at least kahit papano sinusubukan ko pa rin naman maging pogi. Pero alam niyo kung ano yung pinakamasakit dito? Yung ang mahal-mahal ng mga skincare product mo. Tapos iiyak ka lang sa taong hindi naghihilamos. Huy, baka Hisam. And after ko magpahid ng moisturizer sa mukha, as usual, magbabasa muna ako ng kahit ilang pages muna. Halos isang taon ko nang binabasa yung book na to, hindi ko pa rin matapos-tapos. Ang dami kasi ganap sa buhay eh. Madalas kasi busy ako sa pag-iisip sa maling tao. Pero joke lang mga buddy, wala naman talagang maling tao. Alam nyo kasi mga buddy, lahat na nakikilala nating mga tao sa buhay natin, nasaktan man nila tayo pagkatapos nila tayong pasayahin, hindi ibig sabihin ay maling tao sila. Meron lang talaga silang purpose sa buhay natin kaya nakilala natin sila. At pag natapos na yung purpose nila sa pagdating nila sa buhay natin, mawawala na sila. And we have to accept that fact para hindi tayo masyadong masaktan.